Hallelujah. Magandang gabi po mga kapwa ko, brother and sister, na patuloy po na sumusubaybay sa aking channel sa paglalahad po ng mabuting balita sa araw ng linggong ito. Hallelujah. Patuloy po ang ating buhay Kristiyano dahil ito ang ating pamumuhay na tayo'y maglingkod sa Diyos. Sabi nga ni Apostol Juan, tayo'y isinilang sa mundong ito una pa upang tayo'y maglingkod sa Diyos. Hallelujah. Yan po ang isang adhikain o isang kalooban ng Diyos. Hindi po tayo nilalang upang yung bang ayusin, yung bang magpayaman tayo, maging successful tayo sa lahat ng bagay na ating gusto sa ating buhay. Alam niyo po ang purpose ng Diyos sa ating tao, kaya tayo nilalang upang maglingkod tayo sa Diyos kasi meron tayong patutunguhan. Kaya nga kung bakit ang mga Israelita siyang chosen, hinirang, sapagkat doon nag-start yung promise niya kay Abraham, buhat nung magkaroon ng pagbaha sa sanlibutan, at nag-start ulit dito kay Noah yung tao, at dumating nga ito si Abraham na kanyang pinangakuan na siya ang magsisimula, sa kanya magsisimula ang lahi. Bagamat may ibang mga lahi na noon, subalit siya ang napili. Siya ang napili upang ang kanyang naisin ay maganap dito sa lahi ni Abraham. Opo. Yun po yung kung babasahin nyo itong itong lumang tipan. Kasi kapag kayo po nagbabahagi, hindi lang po yung pick up kayo ng mga talata rito pakatapos. Hindi po, kaya po naliligaw tayo Kaya po tayo naliligaw. Katulad nga itong OSAS na to. Pero wala po dyan ang isi-sharing ko sa inyo. Itong OSAS, you wanna save, always save. Dahil yung ipinakikita nilang talata o salita ng Diyos ay yung, kung di ako nagkakamali, dun sa John 10, 28-29. Dun sila pumick up. So hindi nila binasa yung kabuuan nung sinasabi, kasi ang nagsasalita doon yung Panginoong Kristo Opo, ang Panginoong Kristo yung nagsisharing nung time na yun na narito siya sa lupa. So pinick up ngayon ng mga ito, at na may nakalagay nga doon na hindi mananakaw o hindi sila makukuha. Pero ito'y ibinahagi ko na sa inyo ano yung ibig sabihin ng talatang iyon, ng verses na yon. Kung babasahin nyo yung kabuuan ng verses, mag-start kayo sa 20 hanggang doon sa yung tapos yata ni 30, malalaman nyo kung anong ibig sabihin nun. So ginamit kagad yun doon upang itatag itong once a save, always save. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. So ngayong gabi, ang isi-sharing ko po sa inyo, ano ba talaga ang tunay na para ka maligtas o para ka makapasok sa ating Panginoong Kristo o sa ating Diyos. Parehas naman yung dalawang yan, yung Panginoong, yung Ama ng ating Panginoong Kristo. Para ka makalapit dyan. Kasi sila lang ang mayroong authority ng kaligtasan. Sabi nga, sa silong ng langit, walang pangalan
na makapagliligtas kundi ang ating Panginoong Kristo. So, nandahil sa Diyos, sinugo ang Panginoong Kristo. Kaya, ano man ang gawin ng Panginoong Kristo, ito ay nanggagaling doon sa kapangyarihan ng kanyang amang Diyos. Sana po nauunawaan natin itong mga ganito. Kasi, yung mga sinasabi ron na pinagtatalunan ng iba't ibang reliyon, ako at ang Ama ay iisa. So, ang ibig sabihin doon, yung words na yon, kasi uunawain po natin, ang ibig sabihin doon, yung layunin nila, yung layunin po nila, ang Panginoong Kristo at ang Diyos, hindi ang ibig sabihin ay iisa silang Diyos. Hindi po. Hindi po. Ang layunin po nila, kung ano ang layunin ng Ama at layunin ng Anak, hindi po pwedeng mag-decide itong anak. Opo. Lagi po yung Ama ang nagdi-decide para rito sa ating Panginoong Kristo. Hallelujah. So ganito nga po kasi. Paano nga ba magkakaroon tayo o makakamit natin ang kaligtasan dito sa lupa para tayo ay maging tunay na Kristiyano o tayo ay nakiisa sa ating Panginoong Kristo. Kasi wala nga ibang pangalan sa silong ng langit ang ginagamit upang matamo ang kaligtasan, di ba? So dito sa Marcos, ito po kasi itong Marcos, ito medyo malinaw kaysa dun sa Lucas at saka sa kasi ito'y binanggit sa tatlong gospel, kay Lucas at kay Mateo. Hindi ko lang po nakita pero wala po kay John. So ito sinasabi po rito dito po sa Marcos 16 at 15, verse 15 po. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan. At ipangaral nyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabautismoan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan ng pangalang ko'y magpapalaya sila ng demonyo, magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom man ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatunayan sa kanilang mga kamay, na mapatungan ng kanilang mga kamay. So napakaliwanag dito yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo po ang siyang nag-command nito, nag-utos nito sa kanyang mga disipulo before na siya ay bumalik sa kalangitan. Kasi tapos na po yung kanyang yung kanyang mission, yung kanyang obligasyon dito sa lupa. Na sinasabi nga sa John 3:16 na ipadadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang sino man sumampalataya ay makatatamo ng kaligtasan. Napakalinaw po. Opo, napakalinaw. Napakalinaw po ng ng talatang ito. Una muna, sumampalataya tayo. Kasi yun ang sinasabi niya ng John 3:16 Sumampalataya tayo sa anak niya. Ano ba ang sasampalataya na natin sa anak niya? Na siya ang kumuha. Siya ang kumuha ng kasalanan. Siya ang tumubos ng kasalanan sa kanyang ama. Kasi kung hindi niya tutubusin ito, mapapahamak po tayo pagdating ng panahon. Mapapahamak po tayo. Hallelujah! Nahabag po ang Diyos. Nahabag po sa atin, nagkaroon siya ng pag-ibig sa mga tao dito sa lupa. Kanya ang naging tanging paraan upang magkaroon ng chance. Hindi po to automatic na lahat po kinakailangan. Ito po kinakailangan marunong po kayong umunawa ng salita. Ito ng Holy Bible. Marunong po kayong umunawa. Meron pong subalit doon. Hindi po yung kung umibig ang Diyos, ang sino mang umibig sa Diyos, hindi po. Mananampalataya. Ang sabi nga rito, at mabautismuhan. Kaya inuutusan ng ating Panginoong Kristo yung kanyang mga disipulo sa buong mundo po. Sa buong mundo. Wala pang rito. Wala po ritong naiwan na bansa, buong mundo. Kaya kung
kung nalalaman nyo po sa ibang salita at inilagay na ng Diyos sa kanilang mga puso at isipan ang salitang ito. Itinatak na po ito. Kaya wala pong tatanggi nito na hindi niya to narinig. Opo, hindi niya po narinig. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Ganun po ang Diyos, makapangyarihan po. Kaya nga po, ito po yung way para po tayo mabautismuhan at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Magsisi po. Sino po ba ang naging pattern nito o naging modelo nito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo kung mababasa niyo po sa Mateo. Di po ba? Nung ang Juan Bautista ay nasa ilog po siya ng Jordan. Dumating doon ang ating Panginoong Jesucristo. O, di ba sana hindi niya babautismuhan ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat nalalaman ni Juan Bautista na ito'y anak ng Diyos, na sinasabi niya nga, wala akong karapatan na magtanggal ng iyong pangyapak. Subalit ano sabi ng Panginoon? Gawin mo, Juan, sapagkat ito ang kalooban ng aking amang Diyos na dapat na mangyari. So, obligado po. Obligado po ito. Kaya yung mga taong nagtatanong sa Facebook na dapat ba na i-apply? Opo, dapat po i-apply. Dapat po i-apply ang bautismo. Dapat po i-apply sa tao na nagnanais na makamit ang kaligtasan. Hallelujah! Meron po akong ibibigay sa inyong talata. Ito po isang mangangaral na kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay matatagpuan natin sa Juan. Yung mga familiar po na nagbabasa ng Juan, nakakakilala po kayo kay Nicodemo. Ito pong si Nicodemo ay isang paraseyo po to. Ano po ba ang paraseyo? Ito pong paraseyo ay naglilingkod, tagapagturo po to ng kabutihan ng mga turo ni Moises. So, ito po ay bagamat ito ay kabutihan, subalit, arito na nung time na yon ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay nagpunta ng gabi sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit po gabi? Magtataka kayo bakit gabi siya nagpunta. Babasahin ko po ha. Ganito po, may isang paraseyo na pinuno ng mga Hudyo. Leader po siya, hindi po siya isang follower o hindi po siya isa lang na mananampalataya. Isa po siya sa pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi siya ay nagsadya kay Jesus. Gabi siya nagpunta. Bakit po siya gabi na nagpunta? Sapagkat nahihiya po siya na makita ng kanyang mga kasama na mga paraseyo rin. Pag sinabi mga paraseyo, hindi po to ordinary na tao. Ito po ay tagapagturo ng kabutihan. Opo, na idinatna na ng ating Panginoong Jesucristo nung kapanahunan niya. So ano siya, sabi rito? Rabbi. Tinawag si Jesus Rabbi. Nang ibig sabihin nito'y guro o maraming kasabihan. Sabi niya, nalalaman po namin kay isang guro mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalagaang ginagawa nyo malibang sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Anong may panganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli. Tanong ni Nicodemo, sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang pinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka, sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi nyo alam kung saan manggagaling, kung saan paroroon. Gayon, ang bawat ipinanganak sa espiritu. Hallelujah! So, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, maliban na kung kayo ay ipanganak sa tubig. Ano po ba yung tubig? Yung po yung bautista, ayun po yung bautismo at espiritu. Dalawa po yan. Kinakailangan na matanggap natin. Opo, kung maalala nyo po, nung ang ating Panginoon ay babalik na sa kanyang ama,
nagbilin po siya doon sa kanyang mga disipulo. Magsipanatili kayo rito sa Jerusalem sapagkat ipadadala ko sa inyo ang Espiritu ng kapangyarihan na siyang mag-guide sa inyo. Hallelujah! Kaya, ito po napakalinaw po. Napakalinaw po nitong, ito'y letra sa letra na nanggagaling sa Biblia. Hindi po yung, kasi kailangan may gagawin po tayo. Hindi po yung, kailangan na sumapi ka sa ganun para magkaroon ka ng kaligtasan. Hindi po. Kailangan sumunod muna tayo. Alam niyo po ba, sa Old Testament, si Saul, kaya po siya napahamak, hindi po siya sumunod. Gumawa po siya ng sarili niyang gawa na sinuway niya ang Diyos. Kaya siya ay napahamak, natanggal siya sa pagiging isang hari ng kapanahunan na yon. So, ang ibig kong sabihin, una muna, dahil inuutos ito ng banal na kasulatan, so natural tayo tatalima o tayo susunod. Ano ang unang step? Mananampalataya tayo. Sapagkat yun ang sinasabi sa John 3:16. Ang sino man sumasampalataya sa kanyang buktong na anak, ay magkakaroon ng kaligtasan. At sinabi rin yun sa Marcos 16:15. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, siya mismo ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, pag ikaw ay sumasampalataya, bakit ka sumasampalataya? Ikaw ay nananalig na ang ating Panginoong Kristo na siya ang daan ng kaligtasan. Ang kanyang pangalan, ang siya lamang merong authority para ikaw ay ma-save. Opo, hindi po yung mga relihiyon. Opo, hindi po yung mga relihiyon. Hindi po itong OSAS na once a saved, always saved, na ang ginamit nilang talata ay yung John 10 o 9:28 o yung doon sa Efeso Pilipos na naligtas. Unawain niyo po mga salita rito. Hindi po ito basta isinesharing. Kasi marami pong maliligaw. Marami pong maliligaw na mga kaluluwa kung hindi niyo po ito inuunawa. Meron pong mga gawain dito sa Biblia na pinagagawa ng ating Panginoong Kristo upang tayo makalapit sa Kanya at upang tayo naman ay mailapit niya sa Kanyang Amang Diyos na banal. Hallelujah! Ito po yung 100% po tayo po ay makatatanggap ng kaligtasan kapag ganito po ang ginawa natin. Nakita niyo po ito si Nicodemo na binasa natin. Isa po siyang nagtuturo ng matuwid, ng kabutihan, na ang ginagamit nila according to the Holy Bible ay yung first 5 book ni Moises. Yun po yung kanilang ginagamit. Subalit, noong time na yun, naroon na ang Panginoong Kristo. Dinat na ng Panginoong Kristo na ito pa rin ang ginagamit nila, na ang nakikita ng Panginoong Kristo, itong mga Pariseo, mga Sudyo, mga Sardote, nagtuturo, subalit hindi nila ina-apply sa kanilang buhay. Kaya doon nagagalit. Walang masama doon sa pagtuturo nila, sapagkat yung libro ni Moises galing din sa Diyos yun. Galing din sa Diyos yun eh. Subalit, ang nakikita ng Diyos yung pagsasabuhay nung nagtuturo. Mahalaga po yun eh. Kasi hindi ka lamang nagtuturo. Kailangan makita rin ang iyong tinuturuan na ina-apply mo ito sa iyong buhay. May mga talinhaga nga ang ating Panginoong Kristo sa Mateo, kung mababasa nyo. Hinuhugasan nyo ang labas ng baso. Pinililinis nyo ng husto ang labas ng baso. Subalit, ang loob ng baso ay hindi nyo hinuhugasan. Napakalalim po nitong to. Napakalalim po nito. Pinipinturahan nyo ang mga Camposanto, mga pinagaganda nyo ang labas ng mga nicho. Subalit ang loob nito ay puro kabulukan. Totoo po yung kabulukan. Ano po ibig sabihin nito? Itong maganito. Kung kayo po ay nakakaunawa sa mga talinhaga na sinasabi nito,
Hallelujah. Yun ang nakikita nung kapanahunan ng ating Panginoon Kristo dito sa mga paraseyong ito. Katulad nga ito ni Nicodemo na nagtuturo ng salita ng Diyos, ng gabi siya pumunta dahil siya nahihiya sa kapwa niya, paraseyo, na pag nakita siya, magkakaroon po siya ng kaso. Opo, maaring siya ipabato sa plaza hanggang siya mamatay. Kaya gabi siya nagpunta dahil para walang makakilala sa kanya, at nagtanong siya sa ating Panginoong Kristo. Ipiniliwanag ng Panginoon, meron pang ang doubt. May doubt pa to si Nicodemo. Makapapasok baga? Ano ang sabi ron? Ang sabi ni Nicodemo, makapapasok baga ang isang tao na naipanak muli sa sinapupunan ng kanya? Subalit hindi nauunawaan ni Nicodemo na tagapagturo ng kabutihan o kaligtasan na hindi sa pamamagitan ng pag-aanak muli na aktwal. Ito'y sa pamamagitan ng tubig, sinabi ng Panginoong Kristo, at Espiritu. Ito yung tinatawag na born again Christian. Naipanganak ka muli, born again Christian. Naipanganak ka na muli sa pangako ng ating Panginoong Kristo sa tubig at sa Espiritu na kanyang sinasabi. Kaya nga nung panahon na nung ipinagkaloob na ng ating Panginoong Kristo ang Espiritu Santo sa Jerusalem at tumanggap na itong mga disipulo niya. May time dito na nagtatanong yung kapwa manggagawa, kapwa apostol kay Pedro. Ano ang sabi dito? Ang sabi rito ng mga kasamahan ni Pedro, kaya't dapat malaman ng buong Israel nang itong Jesus na ipinako niyo sa krus siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Napagabag ang kanilang kalooban. Na marinig ito, tinanong sila ni Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan nyo, talikdan ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Kayo patawarin, ipagkakaloob sa inyong Espiritu Santo. Ito na po yung fulfilled na po sila ito ng Holy Spirit na promise ng ating Panginoong Kristo before na siya ay bumalik po doon sa dati niyang kinalalagyan. Opo. Dati niyang kinalalagyan. Ano ang sabi ni Pedro? Magsisi kayo. Ito po yung isang way. Pagsisihan mo. Magpabautismo ka. The first, manampalataya ka, magsisi ka, magpabautismo ka. At matatanggap mo ang Holy Spirit. Hallelujah. Ito po yung way kung paano mo makakamtan ng tunay na kaligtasan. Marami po kasi sa ngayon na napakadaming reliyon na iba-iba po yung kanilang introduction, iba-iba yung parang ang pananampalataya ngayon parang isang product na kinakailangan na i-explain mo ng mabuti upang ito'y mabili. Hallelujah. Pero marami namang mga tao ang nakikinig. Subalit hindi nila ito pinag-aaralan. Accept lang sila ng accept. Ito, may magle-lecture dyan, may magsisharing dyan. Opo. Halimbawa na lang itong congregation na napakalaki na ngayon ang kanilang leader ay kasalukuyang nasa jail. Di po ba? So ngayon may nai-involve na naman na isang nagli-leader din sa isang congregation na nai-involve sa scandal na corruption.
na one time na napanood ko siya sa Facebook na nag-explain siya sa maraming tao. Ito ba ay isang gawain na isang Kristiyano na ang iyong problema, yung time na dapat na ang salita ng Diyos ang iyong ipinagsisigawan doon, ang nile-lecture doon, ang ipinagsisigawan mo ay iyong sarili upang ma-acquit, upang maniwala sa iyo mga tao na ikaw'y walang kinalaman. Brother, nagkakamali ka. Para sabihin ko sa iyo, mali ang iyong ginawa. Nagsayang ka lamang ng sounds ng iyong bibig. Hallelujah. Dinala mo ang iyong member sa kapahamakan. Bilang isang tagapagturo ng salita ng Diyos na iyan sinimulan mo. Dapat mo bang ihayag ang problema mo sa karamihan ng tao? Thousands of people na lagi na nakikinig sa iyo. Na iyon ang kanilang maaasahan. Na ilalahat mo ang problema mo sa maraming kapatid mo na gusto mong linisin ang iyong sarili. Hallelujah. Maging sa Diyos kapag may kasalanan ka, dapat kausapin mo muna ang Diyos ng one-on-one. Hallelujah. Pero ang iyong pagkakasala ay nagkasala ka sa batas ng tao. Linisin mo muna ang iyong sarili sa batas ng tao. Kapag ikaw ay nalinis na dyan, at saka mo linisin ang iyong sarili sa harapan ng Diyos, mali ang iyong ginagawa. Kaya ako'y nangangamba sa mga naniniwala pa rito sa mga nagli-leader sa congregation na ito. Kasi alam nyo, may kasabihan nga na kapag may usok, may apoy yan. Opo. So, di ba? So kung wala kang kinalaman, patutuhanan mo sa Diyos. I-clean mo yung iyong dangal sa batas. Harapin mo ang batas. Ganun lang yun eh. Yung mga taong nagtatago, yung mga taong maraming sinasabi na kagad. Alam mo pa, sa totoo lang, kapag ang aso raw ay kahul lang kahul, hindi po raw nakakatakot yan. Naninindak lang yan. Tandaan mo, ang isang asong matapang, nangangagat kagad yan. So ano ibig ko sabihin? Kapag ang tao daldal ng daldal, merong itinatago po yan na kasalanan. Guilty po kagad siya sapagkat ikinocover niya na sa pamamagitan ng kanyang mga salita upang malinis siya sa pamamagitan nun. At yung mga taong tago ng tago na ayaw harapin yung kanilang mga problema, mga responsibility sa batas ng gobyerno, ito po ay guilty po ito. Opo. Guilty po. 100% guilty po yan. Hallelujah. Kaya nga itong si Pedro, sinasabi niya, anong sabi ni Pedro? Sabi niya ganon. Sumagot si Pedro, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin, ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Hallelujah. Ito po yung time na fulfill na po si Peter. Nung time nga yun, almost 5,000, 3,000 yung mga na-convert nila nung time na yun. Sapagkat nagkaroon na sila ng power. Yung kanilang mga salita ay pumasok na sa isipan at puso ng mga taong nakikinig sa kanila. Hallelujah. So ito po yung way para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Hindi po yung sasapi tayo sa iglesia na ganon. Sasapi po tayo sapagkat minsan kasi ang attitude ng tao, yung mindset ng tao, kung saan yung hindi yung kanilang iniingatan na masaling o tamaan, namimili po sila. Talagang sabi nga sa Mateo, makitid ang daan ng kaligtasan, maluwag ang daan ng kapahamakan. Anong ibig sabihin nito? Iyon po yun, yung mga ego natin, yung mga pride natin, kapag ito po ay nasaling
ng isang papasukan natin na relihiyon na bawal dyan ang ganon. Ayoko dyan, gahanap ka ngayon. So parang ang ginagawa mo, ang mga congregation ay parang isang tindahan na kung ano magandang itinitinda ay iyon ang kukunin mo. Hallelujah! Subalit itong aking ibinibigay sa iyo 100%. Ito ay genuine. Ito ay tunay, original na nagmula pa to sa ating Panginoong Kristo. Ito ang way upang makamit mo ang kaligtasan na gusto mong mangyari sa buhay mo. Maraming salamat po mga kapatid ko sa gabing ito. Sa pagbabahagi ko sa inyo ng salita ng Diyos. Sabi nga po ng ating Panginoong Kristo, ang hindi sumasampalataya ay maparurusahan. Ano po ba ang dapat gawin ng isang tao na naghahanap ng kaligtasan? Kinakailangan manampalataya siya. So pag nanampalataya ka, magsisimula na ikaw ay susunod. Sabi nga doon sa Mateo, at ituro nyo sa mga tao na sumunod sa aking pinag-uutos. Pinag-uutos, magpabautismo, magsisi, magpabautismo, at tatanggap kayo ng Santong Banal na Espiritu upang siyang mag-guide sa atin kapag tayo ay kabilang na sa iglesia ng ating Panginoong Kristo at ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ako nga pa pala si Kuya Dolpo nyo na manggagawa ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga salita. Ako ay nagbibigay rin ng pahayag sa mga church o Bible study sa mga bahay. Hindi po ako naniningil ni 5. Huwag po kayo mag-alala. Bigyan nyo lamang po ako ng tubig. Ito, tulad niya, nauuhaw na ako. Excuse me. Para po yung aking lalamunan hindi manuyo. Yung mga church dyan na hindi nag-grow, tignan nyo, kayong mga pastor na nagsisharing dyan, tignan nyo kung yung mga kapatiran ay nag-grow ba sa matagal na panahon na inyong pagsishare ng words of God. Kasi hindi lamang po sharing tayo ng sharing, although ginagampanan natin ang ating tungkulin bilang isang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Subalit, hindi tayong responsibilidad, alamin po natin kung yung ating isinishare ay isa pamumuhay ba ng ating mga kapatiran. Opo, ayan po. Sapagkat sabi sa Mateo, ang tunay na puno ay nagbubunga. Opo. At ang bunga nito ay katulad ng tunay na puno. So ano ang ibig sabihin yan? Kung ikaw ay bunga ka ng Panginoong Kristo, pastor, mga pastor na sharing ng words of God, so ang inyong magiging bunga naman ay manggagaling sa inyo. Hallelujah! Opo, maraming salamat po. Patuloy po na ang ating Panginoong Kristo ay nagpapagaling. Magbigay lang po, mag-comment po kayo dyan, mag-chat kayo sa akin upang ipanalangin natin ang anumang uri. Wala namang imposible sa Diyos sapagkat siya may bigay siyang architect ng katawan natin, ng buhay natin. Siya po ang lahat na may bigay sa atin. Kung hindi na kaya ng mga doktor, ang Panginoong Hesus walang ito yung pangako niya. Opo, pangako niya. Ang iba kasi kung bakit hindi gumagaling, meron pong problema. Kinakailangan sa isang pagpapagaling na may sakit, kinakailangan may warrior prayer ka. At hindi lamang warrior prayer, kinakailangan tanongin mo yung isang yung ipinapanalangin. Kinakailangan magsisi siya. Magsisi siya sa kasalanan niya, kasi kung may kasalanan pa siya at ipinapanalangin mo, hindi po ang Espiritu Santo ng kagalingan, hindi po matatanggap ng taong yung ipinapanalangin. Hallelujah! Ganun po yun. Ang kapayapaan po sa inyong sambayanan. Kung gusto niyo po magkaroon ng kapayapaan,
po. Yung tunay na kapayapaan, hindi lamang po pera, hindi lamang po kumpleto na kayo sa buhay nyo, yun na yung inyong peace of mind. Hindi po. Ang tunay na kapayapaan ay nasa Diyos po. Sapagkat hindi lamang po tayo rito mabubuhay sa mundong ito. May promise po ang Diyos, kanyang pinapangako, ang bagong mundo, ang bagong kaharian na patutunguhan natin. Maraming salamat po. Ako pala si Kuya Dolpho nyo na manggagawa ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang salita. Pagpalain po kayo at ingatan kayo sa araw-araw ng inyong buhay. Maraming salamat po.